Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natatakpan ng mga puting ulap ang araw, at pansamantalang tinatakpan ang iyong mga porma sayon sa lahat ng dako. Pero hindi ko sinusubukang sirain ka. Little Black Stick, ibigay mo sa akin. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang, ang maliit na itim na stick ay biglang lumipad palabas sa katawan ni Han Sanchen, hanggang sa langit sa itaas ng kanyang ulo. Dito, nagkataon ding nasa gitna ito ng pagtitipon ng puting usok mula sa lahat ng panig. Tinatanggap mo ang lupa bilang iyong espiritu, at ako ay nag-aalay sa langit bilang aking paggalaw. Inaakala ng maliit na itim na patpat na ito ay isang porma sayon, at sinisimulan muli ang isang malaking porma sayon na katulad mo. Matapos bumagsak ang mga salita, pagkatapos lumipad dito ang maliit na itim na patpat, ang itim na liwanag ay umunlad, na nagtutulak sa nakapalibot na puting usok, itim at puti ng ilang sandali, tulad ng isang malaking chismis ng Tai Chi, na dahan-daang pinaihit ito. Napatingin ang lahat at nakitang may malaking porma sayon sa langit. Han Sanchen. Hindi tanga si Angelica. Kung titingnan ang operasyon ng porma sayon na ito, malinaw niyang alam na ang porma sayon ni Han Sanchen ay batay sa paraan na sinabi niya noon. Sa madaling salita, ang tuktok ng langit ay tila gumawa ng pangalawang demon castle sa oras na ito. Yin yang chismis, baligtad ang universo, galawin mo ako. Boom! Sa muling pagsigaw ni Han Sanchen, ang maliit na itim na stick ay naging mas malakas, at ang puting hangin sa paligid nito at ang itim na hangin na ibinubugan nito ay nagiging mas madalas din. Ang langit ay umiikot, at ang lupa ay tila mabagal na gumagalaw. Naranasan talaga ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng pag-ikot ng mundo saglit. Nahihilo na ako, gusto kong samuka, pwede bang tumigil ka na? What the hell is going on? Malapit na bang gumuho ang mundo? Ang isang grupo ng mga executive ay nagpahid ng kanilang mga ulo at nakaramdam ng labis na hindi komportable, at kahit na ang ilang mga tao ay ganap na hindi matatag. Ang maliit na itim na patpat ay hindi bagay sa tatlong kaharian, at natural na hindi apektado ng pagbuo sa porma sayon. Ito ay ginagamit upang gumawa ng isang bagong-bagong malaking porma sayon, na bahagyang nagsasapawan at bahagyang sumasalungat sa kastilyo ng langit na demonyo. Kung gayon ang natural na pangalawang pagbuo ay magkakaroon ng malaking epekto sa isa't isa. Han Sanchen, anong klaseng pakulo ang nilalaro mo? Sa tingin mo ba masisira mo ang porma sayon ko ng ganito? Tanga ka, hindi mo masisira ang formation, hindi mo talaga masisira ito. Common sense ito, at dapat mas alam mo kaysa kahit kanino. Galit na sabi ni Angelica. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Angelica, syempre alam ko ito, ngunit ang pagsira sa formation ay hindi kailangang tawaging breaking the formation. Boom! Ang gitnang linya sa pagitan ng dalawang buttress, sa oras na ito, bumangon ang marilag na enerhiya mula sa lupa at direktang bumangga sa itim na enerhiya na ibinubuga ng maliliit na itim na stick sa hangin. Biglang naramdaman ng lahat na para silang itinapon sa isang uri ng nanginginig na bola, at diretsong bumagsak sa lupa sa kakulangan sa ginhawa. Bukod sa malakas na pag-ungol sa sakit, halos wala na silang magawa. Hindi lang sila, kundi lahat ng ibang tao sa lungsod na ito ang nasa ganitong sitwasyon sa oras na ito. Maging sina Han Sanchen at Ivory ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa oras na ito, na para bang sila ay may namumuong ulo at parang sasabog na sila. Si Han Sanchen ay nagmamadaling lumipad papunta sa gilid ni Su Yingxia, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nasa kanyang acupuncture point, at si Ivory ay mas mahusay sa isang sandali. Paano naging ganito? Kakaibang tanong ni Ivory. Ginamit ko ang paraan ng paghaharap upang
Ganap na magambala ang kaayusan dito. Ang mga tao sa lungsod ay masunurin na hinihigop ng malaking pormasayon ng Demon Castle mismo, at nabuo ang isang ugali. Ngayon, nagmamadali na rin ang malaking formation ko para sumipsep, so, dapat nagkakagulo lahat sa loob. Dahil sa paghila, lalo akong nahihilo. Ang labanan sa pagitan ng langit at lupa, paano ito matatapos? Matapos marinig ang paliwanag ni Han Sanchen, medyo naunawaan ni Ivory, sa ganitong paraan, maaari ba nating direktang sirain ang kapangyarihang hatid sa kanya ng buong lungsod gaya ng sinabi natin noon? Tumanggaw si Han Sanchen, iyon nga ang nangyari. Hindi niya naisip na diretsyong sirain ang Formation I, ngunit para sa napakalaking formation, kahit na matagpuan ang Formation I, ang kakayahan nitong protektahan ang sarili ay dapat na napakalakas. Kahit na napakalakas ng Aaron tao, maaari talaga nilang sirain ito ng direkta. Paano ang mga inosenteng tao sa lungsod? Ang mga ito ay konektado sa dugo ng malaking pormasayon, at kung ang pormasayon ay masira, sila ay hindi maiiwasang mag-backlash, at natatakot ako na sila ay mamamatay lamang sa oras na iyon. Parang isang taong naninigarilyo, biglang kumukuha ng kanyang sigarilyo ay maaaring mamatay sa kanya, ngunit kung ang cycle ay unti-unti, maaari itong mabawasan ang pinsala at epekto ng smoke-free sa kanya. Tama. Tumanggaw si Han Sanchen, may isa pang pinakamahalagang dahilan. Oh. Ngumiti si Han Sanchen na parang magnanakaw, malalaman mo kaagad. Habang bumagsak ang mga salita, habang pabilis ang pag-ikot ng mahusay na pormasayon sa kalangitan, ang lahat ay nakaramdam ng hindi komportable, at ang dalawang pormasayon ay tila sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa madaling salita, mula sa una ay nakikipagkompetensya sa isa't isa, hanggang ngayon ay naghahalo sa isa't isa. Magulo lahat. Ang lupa ay nagsimulang manginig, ang hangin ay lumalakas, ang mga gusali sa lungsod ay gumuho, at lahat ay nawasak. Lumingon-lingon si Angelica na parang baliw, hindi niya maintindihan, paanong nangyari ang ganoong sitwasyon. Napakagaling mo. Gumalaw na ang mga kamay ni Angelica, at sa isang pag-iisip, sinubukan niyang mabawi ang kontrol sa kanyang malaking pormasayon, upang muling mapatatag ng malaking pormasayon ang sitwasyon. Di nagtagal, sa ilalim ng kanyang paghihimok, ang enerhiya ng pagbuo ng lupa ay tumaas, at hindi mabilang na mga piraso ng liwanag ay nagsimulang lumitaw sa lupa. Ang bawat light strip ay umaabot mula sa lupa at konektado sa mga paa ng lahat. Mula sa malayo, para itong hindi mabilang na mga sapot ng gagamba na nagkikita at nag-uugnay sa lahat. Boom! Oo nga, sa malaking pormasayon na napakalinaw, ang sitwasyon sa lupa ay halatang mas matatag, at isang hindi nakikitang malaking puwersa ang biglang tumama. Ang puting usok sa kalangitan ay biglang naging magulo, at ang buong katawan ni Han Sanchen ay parang tinamaan ng malaking bato. 3,000. Agad na nag-alala si Ivory. Haha, Han Sanchen, gusto mong sirain ang aking mahusay na pormasayon sa pamamagitan lamang ng gayong na kakayahan. Ngayon, nagdusa ka na. Nang makitang nasugatan si Han Sanchen, saglit na naging mabangis si Angelica. Paulit-ulit naman ligaw. Bahagyang itinikom ni Han Sanchen ang kanyang mga ngipin, isang mahinang pagngisi ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Angelica, minamaliit talaga kita. I didn't expect you to be so capable. Akala ko hindi ka na makaka-resist under my all-out push. But unexpectedly, minamaliit pa rin kita. So that now it suffers a big loss. Nang marinig ang pagtataka ni Han Sanchen, si Angelica ay hindi walang kasiyahan, ang taong ito ay si Han Sanchen, ang mga taong maaaring purihin niya ay bihira sa mundong ito. Han Sanchen, matagal ko nang sinabi ito, kung ako ay maaaring maging Panginoon ng Heavenly Demon Castle na ito, paano ako makakakuha ng maling reputasyon? Ngayon alam mo na kung ano ang kinakatakutan mo. Sayang, huli na. Umiling si Han Sanchen na may mapait na ngiti, sa kasong ito, tila wala nang masasabi. Inaamin ko na minamaliit kita, pero hindi ibig sabihin nun na nanalo na talaga ang anak mo. Hindi pa ako lumalaban hanggang kamatayan. Kung si Han Sanchen ay lumabas sa gintong ladrilyo noon, medyo natatakot pa rin siya, at kahit ngayon lang ay bahagyang nag-alala siya dahil sa biglang ginawa ni Han Sanchen, at ngayon, ganap na siyang kumpiyansa at wala man lang takot.
Dapat mong malaman na ang kasalukuyang Han Sanchen ay nasugatan ng kanyang sarili sa paghaharap sa kanyang sarili, at siya ay dahado. Ano ang kinatatakutan niya? Han Sanchen, halika, bitawan mo ako, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Gusto kitang talunin ng buo sa harap ng lahat. Nagsimula na nga itong abangan ni Angelica. Kapag natalo si Han Sanchen, ganap na maaalala ng mga tao sa mundo ang kanyang pangalan. Han Sanchen, tinulungan mo akong sumikat. Pagkahulog ng mga salita, nagsama-sama ang kapangyarihan ni Angelica, at halos umabot na sa rurok at rurok. Iyong malaking porma sayon sa lupa ay mas baliw. Ang mga parang sapot na puting linya na iyon ay ganap na parang mga maliwanag na lampara, na lubos na nagpapailaw sa buong Demon Castle. 3,000. Ingat ka, nagmamadaling pinaalalahanan ni Su Yingxia si Han Sanchen. Malinaw, alam ni Ivory na halos walang pag-aalinlangan na pinasigla ni Angelica ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, at halos gusto niyang manalo ng direkta laban kay Han Sanchen. Siyempre alam ni Han Sanchen ang intensyon ni Angelica, at maging ang lahat ng ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Sa bagay, puspusan na ang kasalukuyang Angelica, siyempre, hindi na ako makapaghintay na magpakamatay sa isang galaw. Biglang ngumiti si Han Sanchen, at ang itim na enerhiya sa buong katawan niya ay biglang natipon sa loob ng kanyang katawan, nakatingin sa malayo, para siyang nakakatakot na itim na demonyo. Sa susunod na segundo, ang itim na enerhiya sa buong katawan niya ay marahas, at biglang sumabog, diretsyong bumaril sa langit na parang isang Optimus Prime. Ang maliit na itim na patpat ay agad na binalot ng sinag ng liwanag, at pagkatapos ng maikling paghinto, sumabog din ito ng may momentum sa susunod na segundo, isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na eksena sa kalangitan noong unang bahagi ng tag-araw. Boom! Parang sobrang lakas ng ulan, at tulad ng pagtatapos ng araw, halos gumuho ang langit. Sila ay sumasabog ng galit na galit, ngunit tila ginagawa nila ang huling pagsisikap upang suportahan sila, at tila sila ay muling isinilang mula sa abo bago mamatay. Ang kidlat, kulog, itim na gas at puting gas ay umiinog ng mabilis. Nagpupumiglas ka pa ba hanggang kamatayan? Han Sanchen, natalo ka na, sa tingin ko, mas mabuting huminga ka at ipaliwanag ng mabuti ang libing mo. Boom! Libu-libong milya ng di nakikitang hangin ang biglang umangat at lumipad patungo sa langit ng may kalabog. Aba, sa itaas ng kalangitan, ang hangin ng puti at itim ay biglang naramdaman, tulad ng napakalaking momentum ng Mount Tai, na baliw na bumubuhos. Ang lahat ay nag-aatubili na ay nalalayan ang kanilang mga katawan at nagbulang-bulungan sa nakakagulat na eksenang ito, ang mundong ito ay isang labanan. Boom! Kapag nagtagpo ang dalawa, para itong dalawang kontinente na nagbabanggaan sa kalahati sa dagat. Ang lahat ay hindi napigil ang tumayo ng hindi matatag, at diretsyong napailing at nasuray-suray. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa ganitong uri ng sakit, tanging ang kanilang iniisip ay ang resulta sa pagitan ng dalawa, o sa madaling salita, ang iniisip lamang nila ay kung paano mabibigo si Han Sanchen. Sa pagitan ng dalawa, isang kulay abong aura ang direktang sumabog mula sa gitna ng pagsabog, at halos hindi maimulat ng taong tumakip dito ang kanyang mga mata. Natahimik ang buong eksena. Hindi nagtagal, huminto ang lahat, at ang kulay abong hininga ay unti-unting nawala. Kasabay nito, nawala ang lahat ng kakaiba ng langit. Haha, nanalo tayo, nanalo ang City Lord natin. Tama, halatang wala na ang porma sayon sa langit. Ibig sabihin ay tuluyan nang nawala ang porma sayon ni Han Sanchen. Let me just say, a mere error are to embarrass the calm and show off to our City Lord, but it's a shame. Noon, sinabi ng City Lord na pinasuko niya si Han Sanchen. Bagamat nakilahok din ako sa papuri noong mga oras na iyon, hindi iyon totoo. Ngayon, nakita ko ng sarili kong mga mata na ang ating Panginoon ng lungsod ay nanalo sa isang suntok, at hindi ko maiwasang mapabuntong hininga, ang aking Panginoon ng lungsod ay talagang mabangis. Ang mga lalaki ay natatakot na pumasok sa maling propesyon, at ang mga babae ay natatakot na magpakasal sa maling lalaki. Mukhang ang mga tagasunod natin, tulad ng tunay na malaking tao, ang walang awa na karakter, ay talagang maswerte sa buhay. Ang isang grupo ng mga tao ay labis na nasasabik, at hindi nila itinago ang kanilang pananabik. Ang mukha ng pinuno ay parang atay ng baboy. Dahil sa muling pagpapakita ni Han Sanchen,
Nakita niya ang kaunting pag-asa, ngunit ngayon ay puno na ito ng kawalan ng pag-asa. Nagsisi siya kung bakit kailangan niyang matakot na mamatay at ipagkanulo ang kanyang Panginoon ng lungsod, at ngayon. Tanging si Ivory lamang ang tahimik na tumingin kay Han Sanchen, naniniwala siya na hinding-hindi matatalo si Han Sanchen. Han Sanchen, natalo ka. Malamig na tiningnan ni Angelica si Han Sanchen, puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Lumabas sa wakas ang larawang inaabangan niya. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at sa paggalaw ng sulok ng kanyang bibig, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo mula sa puwang sa isang iglap, nabasa ang kanyang baba, at nadungisan ang kanyang damit. Talaga, umiling si Han Sanchen, pero paano sa tingin ko ikaw ang natalo? At saka, ito ang uri na lubhang natatalo. Nang marinig ito, napamura si Angelica, natalo ako. Han Sanchen, bulag ka ba? Wala ka na ngayon. Talaga, wala na yung formation na ginawa ko sa sarili ko, pero hindi naman siguro mawawala yun, di ba? Kung sasabihin mong bulag ang mata ko at hindi nakakakita. Tapos gusto kitang tanungin, paralisado ka ba? Wala ka bang nararamdaman? Kumunat ang noo ni Angelica, anong ibig mong sabihin? Talagang hindi niya masyadong maramdaman, ngunit hindi siya masyadong nag-alala, at hindi man lang nag-isip tungkol dito. Ang dalawang labanan ngayon ay napakatindi, at ang epekto ay napakalaki. Bagamat hindi siya gaanong nasugatan gaya ni Han Sanchen, nakaramdam pa rin siya ng manhid dahil sa impact. Alam niya na pansamantala lang ang mga ito. Para kang pinasabog ng sumasabog na alon ng hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay natural na bumagal. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit binanggit ito ni Han Sanchen. Ito ay hindi dapat banggitin. Bilang ang taong nagtayo ng porma sayon, hindi mo man lang maramdaman ang iyong porma sayon, at naglakas loob kang sabihin na natalo ako. Angelica, alam kong wala kang balat, kaya umasa ka sa balat ng tao para pagandahin ang sarili mo, pero hindi naman talaga dapat ikahiya nito, diba? Ano, may array, hindi maramdaman. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!